Mga kwento ng lagim. Uulitin ko, saan mo dinala ang kakambal ng aking anak? Hayop kang matanda ka. Nagdusa ang mga anak ko dahil sa iyo. Saan mo siya dinala? Mariing sambit ng nakakatakot na nilalang sa likuran ni Tatay Indo. Dahil sa sobrang takot ng matanda, ay tinuro na lang niya ang arena kung saan nag-aagaw buhay ang anak nito sa anyo ng isang manok. Halos magwala naman ang nakakatakot na nilalang nang makita niya ang kanyang anak na halos hindi na humihinga sa dami ng sugat nitong natamo sa kalaban niyang manok. Paano mo nalaman na may kakambal na manok ang inyong anak? Mahinang tugon ng matanda kasi wala talaga siyang pinagsabihan na kahit na sino na may alaga siyang manok na kakambal ng isang aswang. Masahol ka pa sa amin, walang hiya kang matanda ka. 9 na taon nagdusa ang anak ko sa kanyang mga sugat sa katawan na hindi namin alam kung saan ang gagaling. Ikaw pala ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Alam mo ba sa tuwing nasusugatan iyang kakambal niyang manok ay nasusugatan din siya? Ngayon, alam ko na nag-aagaw buhay na rin siya ngayon nang dahil sa iyo. Mangyak-ngiyak na sambit ng nakakatakot na nilalang sa likuran ni Tatay Indo. Dahil sa sobrang galit nito sa matanda. Pagkatapos niyang sabihin ang katagang iyon, ay binigwasan niya ang matanda sa tagiliran gamit ang kanyang matulis na mga huko. Halos lumuwa naman ang mga lamang loob ng matanda sa katawan sa lalim ng sugat ng kanyang natamo. Kulang pang kabayaran ang buhay mo sa ginawa mo sa aming mga anak. Kaya papahirapan muna kita bago kita papatayin. Sigaw muli ng nakakatakot na nilalang at nagpalit na siya ng anyo bilang isang malaking asong itim. Doon ay nilapa at kinain na niya ng dahan-dahan si Tatay Indo. Habang sumisigaw ito sa sobrang sakit, halos masuka naman ang lahat na naroon sa kanilang nasasaksihan. Kasi inuna ng malaking aso ang lamang loob ng matanda habang buhay pa itong sumisigaw at humihingi ng tulong. Habang kinakain naman ng malaking aso ang matanda, biglang dumating ang mga tauhan ni Atong Ang na may dalang mga armas. Doon ay kitang-kita nila kung paano kinakain ng asong itim ang matanda. Humihingi pa rin ng tulong sa kanila. Patayin ninyo ang asong yan. Isa yang aswang. Patayin ninyo, bilis! Biglang sigaw ni Atong Ang sa kanyang mga tauhan kasi para din silang natutulala sa kanilang nasaksihan. Doon ay pinaulanan na nila ng bala ang asong itim na bigla namang tumalon sa bintana papunta sa arena. Ngunit nagtaka sila kasi bigla na lang itong naglaho sa kanilang paningin.
Nang nagpalit na sila ng magasin ng kanilang mga baril, hanggang sa bigla na lang sumigaw si Tomas, ang handler ni Tatay Indo, na tila kinakatay na nababoy. Kaya nagmamadali silang tumungo sa kinalalagyan nito. Pagkarating nila doon ay nakita nila na wakwak na rin ang tiyan nito at wala na rin ang kanyang lamang loob. Dahil sa pangyayaring ding iyon ay nagtakbuhan na ang mga tao sa loob ng sabungan. Kaya hindi na nila natagpuan pa ang asong itim na pumatay kay Tatay Indo at kay Tomas. Ngunit nilihim na lang ni Atong Ang at ng kanyang mga kasamahan ang pangyayaring iyon upang hindi masira ang kanilang reputasyon. Sinabi na lang nila na pinatay nila ang dalawa kasi mga mangdaraya ang mga ito at magnanakaw. Ginawa na lang nila ang kwentong iyon kasi niligtas naman ng aswang na iyon ang kanilang mga buhay. Alam din kasi nila na ang pakay lang ng aswang na iyon ay si Tatay Indo at ang handler nitong si Tomas. Kasi kahit isa sa kanila ay hindi nito sinaktan, kahit kaya naman sana nitong gawin sa kanila ang dinanas ng dalawang nitong biktima, kasi bigla na lang itong nawala at hindi rin tinatablan ng bala. Samantala, nakarating na si Paeng sa lugar ni Apo Kidlat, dala-dala ang kakambal ng kanyang anak sa anyo ng isang manok. Nakangiti siya habang naglalakad kasi ang manok niyang dala ay buhay na ulit at nawala ang mga sugat nito sa katawan. Iniisip kasi niya ng mga oras na iyon ay nawala na ang sumpa nang matagpuan niya ang kakambal ng kanyang anak. Subalit, nagulat na lang siya nang sinalubong siya ng kanyang asawa na humahagulgol sa pag-iyak. "Ano ang nangyari sa iyo, Melissa? Nandito na ang kakambal ng ating anak. Buhay na buhay siya at walang galos sa katawan." Sambit ni Paeng sa kanyang asawa habang hinihimas pa niya ang katawan ng manok. "Wala na ang anak natin, Paeng. Naubusan siya ng dugo sa katawan sa daming sugat na bigla na lang nagsilabasan sa kanyang buong katawan. Paeng, ang anak natin wala na siya. Wala na ang anak natin, Paeng. Wala akong nagawa kung hindi tignan lang siya habang siya ay dahan-dahan na namamatay." Sigaw ni Aling Melissa habang nakayakap siya sa paanan ni Paeng sa sobrang paghihinagpis sa pagkawala ng kanilang anak na lalaki. Pagsambit ni Aling Melissa ng katagang iyon ay dahan-dahan na rin dumadaloy ang mga luha ni Paeng sa kanyang mga mata. Doon na rin niya napagtanto na tinubos na ng kanyang anak na lalaki ang buhay ng kanyang kakambal na manok upang makasama pa nila ito ng matagal. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi